Magandang hapon, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon. Ngayong hapon po ng August 19, 2024 na kung saan sa ngayon ay tuluyan na po na nakalayo ang bagyong si Dindo na mayroon pong international name na Jongari. Nasa labas na po ito ng ating area of responsibility at patuloy pa rin na kumikilos pa northward, pataas, palayo po dito sa atin at posibleng mawala na rin po yan between 2 to 3 days. Unti-unti na po na humihina, pero bahagya pa rin po nitong nahahatak ang habagat. Samantala ang LPA naman na nasa silangan ng extreme northern Luzon ay nagbabanta na po na papasok dito sa ating area of responsibility, pero hindi naman po ito inaasahan na maging bagyong. Ngunit mula po sa kumpol ng kaulapan na nandito ay posibleng may mabuong bagong sama ng panahon anytime at posibleng lalakas na bagyo bago mag-weekend. Pero hindi naman po ito banta sa ating bansa, ngunit hahatakin nito ang habagat na magpapaulan naman po dito sa atin. Posible itong maging malakas na bagyo na banta po dyan sa may Japan, China o kaya po sa Korea. At sa ating long range forecast, maliban sa pamumuo pa rin ng mga sama ng panahon, sa silangan ng ating bansa ay wala pa ring bagyo na namamataan na tatawid po dito sa ating bansa hanggang po sa matapos ang buwan na ito. At sa lagay ng ating panahon, ngayong hapon ay maulap ang kalangitan with isolated light to heavy rain sa ilang bahagi ng Ilocos Norte, Cagayan, La Union, Ifugao, Benguet, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Panay Island, Negros, Cebu, ilang bahagi ng Bohol, Leyte, Samar Provinces, ilang bahagi ng Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, ilang bahagi ng Davao Region at Sorsogon na posibleng magtuloy-tuloy ang mga isolated rains sa ilang bahagi ng ating bansa hanggang mamayang gabi at posibleng malalakas na ulan sa ilang bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Southern Luzon, Panay Island at ilang bahagi ng Mindanao. Kaya mag-ingat po tayo sa posibleng banta pa rin ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa atin naman pong mga baybayin, wala naman po tayong nakataas na namang gale warning signals, pero iba yung pag-iingat lamang po kung papalaot tayo para po mas makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po ng latest update natin sa araw na ito. At ako po muli si James na nagsasabing sa kahit anong pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless.